Hello mga kababayan, this is Roy and we are now here in Montenegro! Char! And we will go all together as a group apparently. So I'm gonna show you the main entrance, apparently Seagate, right? And I'm gonna give you that map. In the meantime as well, I'm gonna show you the place for lunch. If you want, you can follow me because I'm gonna go straight away for a lunch with the group. Whoever wants to join, you are more than welcome. If you prefer, first of all, to have a browsing through the old town of Kotor, you are more than welcome. Once again, Okay guys, we're now here in Kotor! Wow, grabe, napakaganda. So, papunta tayo sa old town nila. Ayan. Diyan tayo magkakain ng lunch at ito na nga, may malaking cruise dito. So, lakad-lakad lang tayo. Tapos, kung ano yung ating pwedeng puntahan sa loob ng old town, ating pupuntahan. So hopefully talaga meron tayong mamita kabayan dito kasi ang alam ko may mga Pinoy na nag-work dito. And for sure dito sa cruise na to may mga Pinoy dyan. Pero hopefully makakamit tayo ng Pinoy na nag-work dito sa Montenegro. Anyway, sobrang init. Nasa 34 degrees ang temperature ngayon. And nagbaon ako ng extra damit. So bago tayo bumalik mamaya sa bus, pagka-lunch, magpapalit tayo ng damit na ako. Tignan nyo guys, ang ganda oh. Super ganda. Grabe. Ayan, so ipapakita lang sa amin ni guide kung saan yung main entrance, yung Seagate nga sabi niya. Pero baka hindi na kami sumama doon sa nire-recommend niyang kainan. Kasi mas ano na lang, maglakad-lakad, mag-DIY na lang tayo. Super tours. Super tours. Ito na, sobrang daming tao. Ito yung mga kasama ko. So, ladies and gentlemen, come closer with me because the first one have a microphone here. I really don't want to shout, right? So, yeah. I'm gonna go quickly to bring those, maps that I was talking about, right? And this is the restaurant that I was talking about, just across. You see that building over there? Acoustic Porto. So, just wait for me here. Please don't leave the group. And then I'm gonna give you maps, okay? Don't leave the group. Thank you. Ayan na guys, ang ating mapa. So tayo ay maglalakad na. Hindi na kami sumabay sa kanila kasi nga mag-DIY na lang tayo. Okay. So ito yung Seagate na sinasabi nila, papasok ng Old Town. So yun yung plakita. Ayan. Wow, napakadaming tao. Diyos ko. So kung saan, ito, main city gate. Ayan siya. City. So pasok ka tayo sa loob guys. Ayan. Oh, finally we're now here sa loob ng Old Town guys. So ito yung clock na sinasabi ni Kite kanina. Grabe yung story. Pakita ko sa inyo. Tingnan niya. Ayan. Diba? So grabe. Sobrang ganda. At sobrang daming tao dito sa loob ng Old Town. Ayan. So lalakad-lakad muna tayo, mag-stall muna tayo, hanap tayo ng ating pwede makainan. Tapos, ayan, talaga na. Diyos ko, natutunaw na ako sa pawis. Mahirap magpayong dito, guys. Kasi, sobrang crowded, sobrang daming tao.
ikutin mo natin. Meron tayo 2 hours and 45 minutes na mag-ikot dito sa loob ng town. Ayan. So, tingin tayo syempre, later lang naman to, yung budget friendly din yung ating kakainan. Syempre, para naman, tipid-tipid na rin tayo, di naman tayo mayaman, diba? Nag-feeling turista lang tayo dito. Ayan, mamaya tayo babalik sa mga souvenir shops. Sa ngayon, tayo muna ay maglalakad-lakad dito sa loob ng Old Town. Pakita ko sa inyo yung ganda ng loob. Pero sobrang init talaga, and hopefully mag-gets ko itong map na binigay. Kasi grabe ang bango, Diyos ko. Oh my God. And goal ko din makapasok sa isang simbahan ulit dito sa Kotor. Ang ganda. So, ayan. Lakad-lakad pa rin tayo. Ating ihurin muna ang loob ng Old Town. Ganda dito guys, sobrang daming tao. And sabi nila mas cheaper daw dito compared sa Dubrovnik sa Croatia. Diba? So, medyo naiihiya talaga ako. Pero unahin mo ito paglalakad-lakad. Makakaantay naman yung ating bato. Na tayo makadash. Excuse me. Okay guys, just go. Pawis-pawis na ako. Sobrang daming tao. And ito na, kakain lang tayo ng lunch. Tapos tayo mag-stroll tayo around dito sa loob ng Old Town. Right now, talagang sobrang init at sobrang daming tao. So, pwede lang tayo dito 2 hours and 45 minutes na pwede mag-stroll. Ang mahirap lang talaga kapag ganito kasi mga travel mga galagala, may oras. Tapos sobrang daming tao. Ay, nakakita na ako kung saan ako bibili ng patch, ng pin at saka ng ref magnet as our souvenir. So, kakain lang ako guys. Balitaan ko kayo. And hopefully, maganda kalabasan ng vlog na to. Tapos, maipakita ko sa inyo yung ganda ng loob dito sa Old Town. Dito sa Kotor, Montenegro. So, I'll be right back with you guys. Kakain lang tayo. Later. Palakad-lakad lang tayo guys. Pakita ko lang sa inyo kung gaano kaganda tong loob ng Old Town dito sa Kotor. Diba? Sino mag-aakala na supermarket stuff sa Croatia, diba? Somehow, nakakapag-travel ng ganito. So, ito yung guys, isa sa mga magagandang, sa mga perks kapag nag-work kayo sa supermarket. Pag holiday, wala kayo pasok. Okay. Souvenir shops. Tsaka dito guys, parehas natin sa Dubrovnik maano sila sa mga pusa dito. Mahilig sila sa pusa. Kasi ang mga pusa dito ay part ng resident ng Kotor. Ay sa Dubrovnik. Ayan. So, lalakad-lakad lang tayo. Kuha-kuha tayo ng mga magagandang videos at pictures. Tapos, nakatingin ito guys. Ang ganda oh. Ayan. But if I will compare ang Kotor sa Dubrovnik, parehas sila maganda. Yeah, parehas sila maganda.
mas maraming tao lang dito sa motor, mas marami kang pwedeng pagkakainan, mas marami kang pwedeng bilhan, at the same time, cheaper compared sa Dubrovnik. Lagi naman tayong ganun, diba? Lagi tayong nakakapag-compare. Pero, parehas sila maganda, parehas worth it bisitahin. Ang napansin ko lang din siguro, mas, when it comes to tourism, yes, mas galante, parang gano'n, mas luxury tingnan ang Dubrovnik when it comes to tourism. Pero hindi ko masasabing hindi luxury tingnan ng tourism ng Kotor. Mas lang, parang gano'n. So, lalakad-lakad pa tayo, kuha tayo ng mga magagandang pwedeng puntahan ng pictures na pwedeng puntahan. Ito ba? Ayan, let's go. Ostanınızı almak. Czekate już do Do you have like some square one? Only this. That's all we have. So right now looking for our souvenirs, guys. Pins, syempre yung ating pouch. And last one is the ref magnet, of course. Like one or something na mag-remind na motor. Yung nakahanap ko na parang motor lang. Ayan guys, nakabila tayo ng ating patch at pin, tsaka ref magnet. Oh my god. Ang mano dito, mamili-mili rin, Shopee. And yun nga, so naka 10 euros ako doon sa dalawang hinahanap ko. So, ang ating next stop, ayan. Magre-record lang ako ng mga ilang videos pang reels. Siyempre. Tapos, yun, meron pa kami yung 1 hour and 45 minutes na maggalagala dito sa loob ng Old Town. I hope na nag-enjoy kayo guys sa ating mini vlog today, day tour dito sa Montenegro. And yeah, kayo mag-alala, I will keep improving naman sa pag-edit. So hopefully maganda ang kalabasan ng vlog na to. Ayan. So ang ating next, saan yung gusto pupuntang next? Pero syempre, ang goal ko pa rin, somehow, di ba, maikot ko rin naman yung Croatia. Diba? Hopefully, one of this week, one of these coming days, di ba, makapagala naman tayo sa iba part naman ng Croatia, no? Para di naman magtampo si Croatia sa atin. And ayan, sa mga kababayan natin, kung kayo nasa Split, Korčula, ayan, yun yung malalapit sa Dubrovnik eh. So, comment nyo lang. Malay nyo, mag-get-together tayo dyan, gawa tayo ng content together. Okay. So, galakad pa tayo at tayo pwede mabili. Try ko kumuha ng mga ilang videos for our photography kineme. Ayan. Pero gusto ko na mag-ice cream. Tapos, ayun. Balikan ko kayo mamaya kapag tayo ay nasa last trip na. Kasi ang aming last trip dito ay magsasightseeing lang kami sa loob ng bus. Habang pabalik siguro ng Dubrovnik. Ayun, habang nagbibigay ng trivia ang ating tour guide. Anyways, sobrang nakakahilo maglakad and nagbaon talaga kayo ng tubig at ng sunblock kasi mahihirapan kayong gumamit ng payong dito sa sobrang crowded, mabububo yung mga payong ninyo. So okay guys, tayo ay palabas na ng Old Town and siguro balikan ko na lang kay mamaya kapag kung ano man yung mga next ganap or kung makakapag-video ako sa loob ng bus.
So I think, hindi ko sure kung ilang minutes itong video na to, itong vlog na to. So hindi ko alam kung ito ba ay 1 part or 2 parts. Sana all my parts. Ayan, I hope na nag-enjoy pa rin talaga kayo. And siguro ka talaga pagbiglaan. Talaga on the spot DIY ka rin talaga sa mga pupuntahan mo. Pero ito yun nga, siguro worth it naman siya. Yun lang. If you are going to travel here in Montenegro, siguro 1 to 2 days is enough. Pero feel ko nga 2 day to, okay na to eh. Kasi feel ko naikot ko na naman siya. Kasi usually sa mga ganito, sa mga ganitong klaseng bansa, lalo sa mga probinsya, all town talaga yung madalas puntahan. So, balikan ko kayo mamaya guys, kung ano yung magiging next ganap, or magkakwento ko kung ano yung mga nangyari. And itong camera ko is medyo kalobat na rin. Ayan, nagtitipid ako ng battery. So, ayun, balikan ko kayo mamaya kung ano yung magiging kahihinatnan. But right now, I am getting, more confidence sa pag-video in public. Kasi ito yung pinaka-main challenge sa akin na makapag-video sa public ng mag-isa. Ayan, diba? So, wala na akong pakialam kung ano sabihin sa akin ng ibang tao. Basta ako'y nag-e-enjoy sa aking mga gustong gawin. Ayan. And nga pala guys, ayun. So, sa mga nagtatanong sa akin ng mga winter jobs, don't worry. Pag naman may mga nalaman akong hirings, but yun nga mostly kasi kayo, lalo na sa mga nasa seaside na gustong lumipat ng Dubrovnik, ayan, ngayon pa lang sinasabi ko sa inyo, medyo matumal ang mga job hiring sa Dubrovnik. Kasi seaside din ang Dubrovnik guys, and most of the jobs din talaga sa Dubrovnik ay seasonal. So most of the kababayan, kahit galing ng Dubrovnik, ay pumupunta ng Zagreb talaga. And yun nga, advice ko sa inyo, may mga agencies naman kayo dyan, diba, for sure. And may mga agreement naman kayo with them. So, pagpakonsult muna kayo sa mga agencies ninyo kung ano yung mga mangyayari. And, yun nga, since di pa naman tapos yung season, i-advise nyo yung employer nyo ngayon kung ano ba yung plano. Malay nyo kasi, i-absorb nila kayo, o bigla kayo nag-decide magkaroon ng trabaho, so sayang yung opportunity. So, ayun, pag-stick muna kayo sa employer ninyo, and then kung wala, punta kayo sa agency. For sure, sa agency ay may mga nakalatag na mga trabaho para sa inyo pagdating ng winter, and it's up to you kung kayo ay babalik sa kanila o sa dating yung employer pagdating ng next summer. So yun lang, and yeah, right now I'm enjoying here in Montenegro. Ayan, diba? Masaya, maraming tao, pero wala akong nakikita ng kabayan na nagtatrabaho dito. Hopefully may mag-comment sa vlog natin na trabahador ng Montenegro. And yeah, nasa description ko yung agency, travel agency kung saan kayo pwedeng mag-book. And super marami kayong matututunan during trip, during biyahe, kasi nagbibigay talaga ng mga idea and knowledge yung mga tour guides. So salamat po talaga. So, sobrang init, and lalakad-lakad na ako sa labas. Balik ako kay mamaya kung ano man yung mangyayari. Ngayon, kumukuha lang ako ng mga videos, pang picture, mga ganyan. So, hopefully, maging maganda talaga ang kalabasan. Kasi hindi ko na rin talaga alam. Sabi ko kasi talaga kanina, okay, isasat ko lang yung mga gagawin ko. Pero ngayon, nandito na ako, sabay-sabay. Para kasi ang hirap kasi yung mahirap eh. Kasi meron kang limited time na gawin, maggala-gala. Not unlike siguro kung kayo talaga is talagang nag-DIY kayo from Dubrovnik papunta rito, wala kayong iisiping oras, diba? Marami kayong time. So ako kasi 2 hours and 45 minutes lang yung aking free time dito. Kaya hanggat maaari, minamaximize ko talaga yung mga pwede kong gawin, lalo na pagdating sa video and photography. So balikan ko kayo muna guys, kukuha lang ako ng mga ilang videos for pictures, mga ginagawa ko for reels, diba? Ayan, dan balitaan ko kayo mamaya. Okay, ma'am. So dito guys, kapag kayo ay namimili, ayan, mas mainam talaga magbaon kayo ng cash. Kasi hindi lahat ay tumatanggap ng card dito. Eh, medyo mahirap maghanap ng ATM machine dito sa loob ng Old Town. So pagkalipunta, hanapin tayo ng pwede tayo napunta. Okay, mag-ikot lang tayo kung ano kayo mga pwede puntahan dito. Diba? And dito din pala guys, maano sila sa mga alahas, sa mga
accessories. So, kung gusto niyo mamili dito. Si Johnny, boss, oh. Ang laki ni Johnny. Okay guys, ayan, nakauwi na tayo ng ating apartment. Pasensya na kayo kung hindi ako nakapag-vlog pabalik kasi na-lowbat ang ating camera. Anyways, ayan. So, I'll be giving you a summary of our day tour sa ating Montenegro, ang ating second outside Croatia day tour travel dito sa Montenegro. So far guys, ayan, kita nyo naman sa mukha ko. Bahagya tayo nasuno, pero okay lang yan. Diba? Mahalaga tayo ay nag-enjoy. Ang mahalaga tayo ay naka-experience na naman ng isang panibagong experience, panibagong, alam mo yun, nagkaroon tayo ng other perception pagdating sa ibang part ng European countries. Yun nga, although hindi pa part ng Union, si Montenegro, but naniniwala talaga ako na soon magiging member yan ng Schengen, lalo na euro na yung currency na ginagamit nila ngayon. So, when it comes sa transportation, sa sa service ng travel agency, very professional, si Sir Nicholas, ayan. Yung sabi ko nga kanina, diba, na late kami yung huli sumakay sa Old Town kasi wala talagang bus papuntang Old Town na hindi ako aware na wala pala kasi nga holiday. Kasi di naman usually gano, kahit holiday may mga bumabiyahe pa rin. So nag-Uber kami, ayan, sakto-sakto talaga kami nila inaantay. Pero push lang, super duper okay na sa kanya. And ang bait, tapos very energetic ng tour. And, very professional yung nag-tour guys sa amin. So, I will put guys on my description box dito sa aking channel yung link kung saan kayo pwede mag-book ng mga day to travel pa Bosnia, Montenegro, ayan. Kung kayo po ay pupunta ng Dubrovnik. Kahit mag-day tour lang kayo, halimbawa 3 days kayo sa Dubrovnik, ilaan nyo yung 1 day sa mga bansang yan, Bosnia or Montenegro or saan man, you can check on their website kung saan kayo pwede mag-day tour. Kasi worth it and super mura lang. Lalo na ngayong summer, ayan ako, i-grab nyo na yung opportunity na makapag-day tour sa ibang part, sa mga kalapit bansa ng Dubrovnik, Croatia. Second, pagdating sa pagkain, yes, mas cheaper sa Montenegro compared dito sa Dubrovnik o kahit euro na yung currency. Mas cheaper. Pero yun nga, sabi ko nga, doon sa Bosnia, sa Montenegro, iba yung ganda. Maganda pa lahat, maganda. Very Instagrammable yung mga lugar. Pero kapag talaga siguro nakasanayan ko talaga sa Dubrovnik, ibang-iba yung klase ng tourism ang meron sa Dubrovnik. Parang masasabi mo talaga na talaga one of a kind talaga kapag nagpunta ka ng Dubrovnik. Masasabi mo talaga na super duper worth it and super ganda ng tourism industry dito sa Dubrovnik, Croatia. But yun sabi ko nga kanina, since peak season kasi, expect talaga natin na super duper crowded, napakaraming tao. May sumakto talaga na may ferry doon sa Montenegro, saka sa Kotor, sa Old Town na pinagpuntahan na. Sakto-sakto talaga pagdating mo ng Old Town, ando doon na yung port, katabi lang talaga. Sobrang daming tao. But cheaper. Cheaper yung pagkain and souvenirs. Ayun. Yung souvenirs, syempre. Same sa Dubrovnik. Medyo safe. Hindi nakakalayo yung mga gastusin, yung mga presyo. So ano ba yung ating mga nabiling souvenirs? So bumili ako ng ref magnet, syempre. At syempre, ito yung sinasabi ko sa inyo guys na hot na yan. Nag-iipon ako ng mga pin, mga flags ng European countries na napuntahan natin. And yeah, ito yung patch na nabili ko. Yan yung boss niya. So, ito yung nabili natin. Ayan, ibibigyan natin siya. Ito yung patch na nabili ko. Montenegro, diba? O, dalawa na siya. Tatlo na siya actually. Yung Croatia, Bosnia, and Montenegro. Tapos, ito yung pin, diba? Shala ng pin. So, ididikit natin siya. Ano ba ito buksan? And ito na yung last one. So, nakalaan talaga for me itong pin na to. Nabilihin ko siya. So, nabili ko itong patch ng 5 euros. Pin, 5 euros. Ref magnet, nasa 3 euros. So, 13 euros na lahat.
Yung pagkain ko, umabot lang ng 23 euros. Ayan, siguro talaga pumapatak lang ng 50 euros yung mga nagastos ko sa pagkain ng souvenirs. And yung mga iba kinain ko doon, yung mga bumili ako ng waffles, bumili ako ng ano ba mga binili ko doon. Basta yung mga anik-anik. Ayan. So, atin na siyang ididikit sa ating hat. Diba? Although ito naman guys, kahit hindi ko siya isuot, gusto ko lang talaga mayroon ako mga collection. Ayan, diba? Ewan ko ba, gano'n akong klaseng tao, gusto ko mag-iba ng memories. Ayan. Kasi minsan lang talaga, alam niyo guys, hindi ko talaga sukat akalain magagawa ko itong mga to. Kaya sinusulit ko talaga siya. Okay, ito na yung ating pin. Ayan na, diba? Oh. Pag sinuot ko siya, suot natin. Diba? Hindi siya masakit sa ulo. So far. Ayan. Diba? Ang ganda na. Pak. Pero aayusin natin niya kapag madami na. So ngayon, iyan muna. Diba? Ang ganda niya. Tapos yung ating patch. Ito, pakita ko sa inyo. Hindi ako nang hinayang dito na 5 euros. Kasi minsan lang, hindi pa yun na yung huling beses na pupunta ako ng Montenegro, di ba? Ayan, so didikit ko siya sa ating dream backpack talaga. Bibili talaga ako ng backpack na pang matagal ako nang gagamitin. Itatahiin ko yan dyan sa ating backpack. Diba, pack na pack. Na next natin, ano ba? Sa border check. Ayan, Diyos ko. Diyan kayo magtatagal sa border check, guys. Lalo na sa umaga. Maswerte lang talaga kayo kapag naabutan ninyo na walang mga nakapilang bus. Kaya importante talaga na kayo ay laging on time. Kasi once na malate kayo, maghahabol sa oras yung driver, lahat is affected, pati border check. So, ang ating pasaporte ay merong tatak ulit. Yes, di ba? Pa-travel lang ng pangkalapit bansa, pero yung dami ng tatak ng passport natin, di ba? O yung kakalimutan lagi ang inyong passport at ang inyong resident ID. So kanina naman, pabalik, compared yung nag-bus niya kami, bumaba talaga kami ng bus, isa-isa kami pumunta ng control, immigration nila doon, control check. Ayan, full memory na naman ako. Ayun nga, kinolect lang ng driver yung mga passport namin, and ayun na. Tinatakan na ng immigration, tapos binalik agad sa amin kahit sa loob lang kami ng bus. So, lasasal din yon. Pero talagang maghihintay ka lang talaga. Nagkataon lang din yung internet natin dito ay hindi pwede gamitin sa ibang part. Hindi ko sure kung anong SIM card ang pwede na pwedeng gamitin within Europe, di ba? So, hopefully makakita tayo ng ano pa ba? Sa overall experience ko, actually, to be honest, kakakabitin. Kasi, nakauwi na ako kagad na ibang oras na, mag-alas 6 pa lang, di ba? Maaga kami nakauwi. Eh siguro dahil konti lang, hindi yung siguro ganun kadami. Or siguro dahil wala nang malalapit na pwedeng puntahan, attractions doon sa Montenegro. But yung pinuntahan natin na Peras at Kotor, yun yung dalawa sa pinaka-pinupuntahan ng mga turista sa Montenegro. And I am so blessed and so lucky na na-experience ko, lalo na yung Our Lady of Rocks. Talagang sa Google ko lang nakikita yung lugar na yun. And finally, nakita ko na siya in person. So, thank you Lord sa opportunity at sa experience talaga. Kaya kayo mawala ng pag-asa, di ba? Cargador man tayo dito, tagalinis man tayo dito, pero we deserve na ma-experience yung mga ganito klaseng travel, mga ganito klaseng day tour, and we deserve to be happy. Diba? So, good luck sa inyong mga future applications, guys. Good luck sa inyong mga future travels. Siyempre. And I'm really hope na somehow nakadagdag ito ng excitement, nakadagdag ito ng motivation for you to pursue your applications. Kung kayo ay medyo nagdadaw, natatakot, sumugal, ayan. So, I hope na nabigyan ko kayo ng motivation dito sa vlog na to. So, hindi ko to sure kung pang ilang ano ba to, kung isang video lang ba to, or 2 part ng videos natin. Kasi hindi ko na sure kung gaano nakahaba yung mga na-record ko. Anyways, ayan. So, I hope nag-enjoy kayo sa ating munting day tour, and I'm really looking forward din na makapag-travel ako within Croatia. Mapuntahan ko
yung mga lugar dito sa Croatia. And comment nyo lang guys, kung ikaw ay isang kababayan na nandito na sa Croatia, i-comment mo naman kung nasa part ka ng Croatia. Puntahan kita, mag-content tayo together, di ba? Ili-level up natin. Mag-level up tayo. Pupunta tayo sa inyo para makapanayam kayo, makuha na kayo ng update sa buhay, at syempre kayo naman na mag-share ng inyong mga experience sa ating mga kababayan na nangangarap makapagtrabaho dito sa Croatia. So, iniisip ko makapag-Korčula ako or split one of these days. Ayan, hopefully ma-push, pero pipilitin ko munang matapos yung mga nakaline sa akin kasi may mga agendas ako na nakalatag na hindi ko pa talaga magawa. May mga kabayan ako supposed to be na imimit na hindi ko pa namimit, and mga contents na hindi ko pa nagagawa. So, kaya akala nyo wala tayong ano dito, akala nyo eme lang yung mga pa-vlog-vlog ko dito. Hindi talaga, talagang inialain ko talaga yan, nililista ko talaga yung mga dapat kong gawin. Nagkataon lang talaga na panggabi ulit ako this week, kaya medyo hectic talaga yung schedule. Hindi talaga ako makaalis ng umaga. Okay, so yun lang guys. I hope nag-enjoy kayo. And again, please help me to reach 7,000 subscribers. Maraming salamat po sa mga hindi po nag-i-skip ng ads sa ating YouTube channel. Again guys, if you have any more questions or suggestions, kung nasaan kang part ng Croatia, kung ikaw ay isang kababayan, i-comment mo yan sa ating comment box. Ang inyong mga katanungan, i-comment nyo rin sa ating comment box. Malay nyo, yan ang ating magiging next content dito sa ating channel. Again guys, I will see you here in Croatia. We will travel together. We will treat ourselves together. Magsasiya tayo! Not to the point na tayo magwawalas ng pera. Ito naman guys ay deserve natin na somehow i-treat natin yung mga sarili natin sa mga ganitong klaseng kaligayahan. Good luck sa inyong mga future applications. Good luck sa inyong mga future travels guys. And I will see you on my next vlog. That's all for today. Anong magagawa?